Huwebes, Abril 16, 2020, sa ulo ng ating mga balita. Bilang naman ng mga nakarecover sa COVID-19 sa bansa, umakyat na sa halos 400. Pilipinas, nanguna na sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa Southeast Asia. Meralco, dapat ilibre na ang isang buwang bill ng mga consumer. At sa balitang abroad, pansamantala ang pagputol ni US President Donald Trump sa pondo ng World Health Organization, ikinadismayaan ng mga world leaders. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako po si Ben Bernaldez. Sa detalye natin mga balita, 353 na ang gumaling sa Pilipinas mula sa COVID-19. Ayon sa Department of Health o DOH, nalampasan na nito ang death toll na nasa 349. Ngayong araw, 14 lamang ang naidagdag sa bilang ng nasawi, habang 58 ang naidagdag sa bilang ng mga gumaling. Sa kabuuan, 5,453 na ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Muling tumaas ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos itong magtala ng 5,453 na tinamaan ng nasabing virus. Sa huling datos ng Department of Health, 230 ang napaulat na panibagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Nasa 40 naman ang pasyente ang nasawi dahilan para umakyat sa 349 ang COVID-19 related deaths sa bansa. Samantala, mas mataas na ang bilang ng gumaling sa bansa kaysa sa nasawi dahil sa global pandemic. Ayon sa DOH, nasa 58 na mga patients ang bagong napaulat na gumaling sa bansa. Dahil dito, umabot na sa 353 ang total recoveries sa nasabing sakit sa bansa. Umakyat na sa 982 ang kumpirmadong kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa Quezon City. Ito ang kinumpirma ng pamahalang lungsod ng Quezon sa kasagsagan ng parin ng COVID-19. Mula sa kabuang bilang na 812, dito ang kanila ng nakuhang address, habang ang iba pa ay binavalidate pa rin sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit. Samantala, nasa 79 naman ang naitalang nasawi sa COVID-19 sa lungsod, habang 72 naman ang nakarecover na. Dahil dito, isinailalim na ng alkalde ng Quezon City na si Mayor Joy Belmonte ang 31 barangay sa Extreme Enhanced Community Quarantine o EECQ. 704 na ang bilang ng mga Pilipino sa ibang bansa na nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 44 na ang bagong kaso ng sakit ang naitala sa Amerika, Asia at Pacific, Europa, Middle East at sa Africa. Tumaas nila ito ng 31.6% kumpara sa naitalang noong nakaraang linggo. Samantala, 22 karagdagang pasyente naman ang gumaling mula sa COVID-19. Sa kabuuan, 216 na ang bilang ng mga Pinoy na nasa ibang bansa ang nakarecover sa sakit, habang 400 ang napaulat na sumasailalim pa sa gamutan. 88 naman ang bilang ng nasawing Pilipino sa ibang bansa dahil sa COVID-19. Isang OPD hotline consultation ang inilunsad ng Lung Center of the Philippines upang makatulong sa publiko ngayong kasagsagan ng COVID-19 sa bansa. Ang naturang hakbang ay naglalayong makapagkonsulta ang mga tao hinggil sa coronavirus disease 2019 o COVID-19, asthma, COPD, bronchiectasis, tuberculosis at iba pang lung disease. Bukas ang LCP OPD hotline number 155-225 tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Inihirit naman ni Deputy Speaker Mike Romero sa Department of Social Welfare and Development at Department of Finance na gumamit ng pinakahuling statistical reference bukod sa 2015 census sa pagtukoy ng mahihirap na pamilya. Ayon kay Romero, kailangan palawakin ang sakop ng 4Ps dahil tiyak babalik sa mahigit na 20% ang poverty rate o higit sa 4 na milyong pamilya. Nagbabala pa si Romero na baka dumoble ang unemployment rate sa buong taon kapag hindi nakabalik sa trabaho ang mga manggagawa
dahil sa epekto ng COVID-19 crisis. Importante anya ang 2020 census dahil kakailanganin ito ng Kongreso at ng gobyerno sa adjustment ng susunod na budget, gayon din sa calibration ng COVID-19 measures. Nakauwi na ng Pilipinas ang 354 na Filipino seafarers mula sa Miami, USA. Sila ay sinalubong ng ilang opisyal ng Department of Foreign Affairs sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1. Inayos ng Philippine Embassy sa Washington, D.C., katuwang ang UPL Manning Agency ang chartered flight para makauwi ng bansa ang seafarers. Ang panibagong batch ng repatriates sa Carnival Cruise kung saan 76 crew members ay mula sa MV Ecstasy, 104 sa MV Dream, 49 sa MV Glory, at 125 sa MV Sunshine. Umakyat na sa 49 ang nagpapakalat ng fake news at sangkot sa online scam ang inaresto sa gitna na rin ng banta ng coronavirus disease o COVID-19 pandemic. Ayon sa data ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, mula March 9 hanggang April 13, 24 na kaso ang naisampa laban sa mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon at mga dawit sa face mask scam. Tinukoy ni PNP spokesman Bernard Banac kumakalat na online at text messages hinggil sa standardization ng salary pension na hindi naman anya totoo batay sa pahayag ng PNP Retirement and Benefits Administration Service. Matatanda ang nagbabala ang PNP sa publiko na kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 10175 o Anti-Cybercrime Law ang mga nagpapakalat ng fake news sa gitna ng dinaranas na health crisis ng bansa. Susunod, mga lalapit kay PR Pangulong Duterte, isa sa ilalim muna sa rapid test. Ang detalye na yan sa pagbabalik ng Agila Balita sa umaga. Agila Balita! This program is co-presented by Kubert Industries Incorporated, Electromechanical Trading and Services, The Cooling Expert, Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango at healthy pa. Cadrid Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, color for protection for your home. Matimco, Matimco is wood, wood is Matimco. Our Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. DN Steel. EMAC, UPVC Roof Corporation. Sasailalim sa regular screening procedures ang lahat ng lalapit kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang inihayag ng Presidential Security Group sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ayon kay PSG Commander Colonel Jesus Durante, kabilang sa screening procedures ang rapid testing para malaman kung infected ng COVID-19 ang isang tao. Iginit ni Commander Durante na sino mang mapag-alamang positibo sa nakahawang sakit ay hindi papayagang makapasok sa Malacanang. Maging ang mga makikitaan ng sintomas ng sakit tulad ng lagnat at iba pa. Dinagdag pa ni Durante na isasagawa ng PSG Task Force COVID's medical team ang rapid testing. Pilipinas na ang nangunguna ngayon sa mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamaraming kasong naitala ng COVID-19. Base sa tala ng coronavirus dashboard ng Johns Hopkins University, ang kaso ng COVID-19 sa bansa na 5,453 ay mas mataas na kung iahambing sa Malaysia na may 4,987 na kaso. Nangungunang bansa naman sa pinakamaraming naitala ang Indonesia na may 459 na nasawi at sumunod ang Pilipinas na may 335.
Mga consumer na mas mababa sa 500 kilowatt-hour ang konsumo sa kuryente, libre na sa March to April billing. Si Eagle News reporter Vic Sumintak sa detalye. Libre na ang March to April electricity billing ng mga kumukonsumo ng mas mababa sa 50 kilowatt per hour o yung mga tinatawag na lifeline consumers. Itong inanunsyo ni IETF spokesman Secretary Carlo Alexi Nograles sa kanyang regular virtual press briefing. Ayon kay Nograles, hindi lang mga electric consumers na taga-Luzon ang saklaw ng nabanggit na free of charge sa March to April billing, kundi ito ay applicable rin sa mga mahihirap na consumers na taga-Visayas at Mindanao. Nasa 3 milyong consumers ang makikinabang sa naturang hakbang na inisyatibo ng National Electrification Administration, PELRICA at mga electric cooperative na tinatawag na Pantawid Liwanag Program. Samantala, tiniyak din ng IETF, batay sa Department of Energy, may sapat na supply ng kuryente sa buong Luzon at sa katunayan ay may sobra pang 4,742 megawatts na supply sa rehiyon. Sa mga kababayan nating kumukonsumo ng mas mababa sa 50 kilowatt per hour o yung tinatawag na lifeline consumers na mga electric cooperatives dito po sa Luzon, maging sa Visayas at Mindanao, maliban sa isang buwan na grace period sa pagbabayad ng kuryente, libre na po ang inyong konsumo sa loob ng March to April billing period. Target na tulungan ng Pantawid Liwanag ang 3 milyong mahirap na consumer ng ating mga electric co-op. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Mariing kinonsensya ni Deputy Minority Leader Carlos Zarate ang Manila Electric Company sa pag-iisip pa rin ng kita kahit sa panahon ng pandemic at pagdurusa ng mga Filipino. Ito ang naging pahayag ng mambabatas kasunod ng anunsyo ng Meralco na magtataas ng singil sa kuryente ngayong Abril. Nagtataka naman si Zarate gayong ang maliit na electric cooperatives ay ililibre na ng isang buwang bill ang mahihirap nilang consumers. Kung magagawaan niya ito ng mga kooperatiba, mas kaya dapat ng Meralco dahil bilyones ang kapital at kita nito. Iginiit ni Zarate na maaaring i-waive rin ng Meralco at iba pang generation companies ang electric bills ng kanilang lifeline consumers at ipagpaliban ang pagbabayad ng 2 buwan para sa iba. O kaya naman ay kaltasan kahit 500 pesos ang bills ng lahat ng consumers para sa 2 buwan. Sa ganitong paraan, maibsan anya kahit paano ang problemang pinansyal ng mga tao, lalo na ang mga natigil ang hanap buhay. Negative interest loans para sa mga kumpanyang apektado ng COVID-19 ipinanukala ng Kamara para mapigilan ang pagtaas ng unemployment rates sa bansa. Si Eden Santos sa detalye. Sa halip na zero interest, ipinanukala ni House Committee on Ways and Means Chairman at Albay Representative Joey Salceda ang negative interest loans para sa mga kumpanyang apektado ng coronavirus disease 2019. Ginawa ni Salceda ang panukalang 300 billion pesos na loan package sa live stream ng House Defeat COVID-19 Committee Technical Working Group. Ayon kay Salceda, ibibigay sa mga kumpanyang nasabing loan upang maiwasan ang pagtatanggal ng kanilang mga empleyado. Layon din ito na maiwasan ang paglaki ng unemployment rate ng bansa. Maaari umanong utangin ng isang kumpanya ay 50% ng labor cost nito na maaring bayaran depende sa taon na may katumbas na interest. What is a negative interest loans? It's basically it's a loan that is essentially given to, to SMEs or other large corporations, and that. Based on their, the maximum cap is based on 50% of the company's direct labor cost, because we cannot be sustaining wage payroll or payroll subsidies for very long. And it shall be essentially payable in 3 to 5 years, but it could be longer. But the main difference, why do I insist on negative instead of zero? Because for coming from the investment banking industry, essentially, once you give people a feeling of profit, then actually it incentivizes them to invest more. Actually, 87% of profits, if you give them to enterprises, they tend to invest it in
capital expenditure. So I just wanted like to pump prime their feeling of profitability. They're essentially yung kanila pong pakiramdam na, because there are immediately like a trading gains. For example, if you lend them 100 million and the negative interest rate is 5 million, therefore instead of paying 6% more, they will actually benefit 10 million in terms of what you can call a trading gain, or although I think it's up to their accountant. Sa nasabi ring online hearing ay ipinanukala naman ni Marikina Representative Estela Kimbo na gawing 370 billion pesos ang fiscal stimulus package. Ayon kay Kimbo, gagamitin ito ng gobyerno para sa sahod ng mga manggagawa at pautang sa mga kumpanya ng walang interes at loan guarantees. Nasa 29 million na manggagawa umano ang apektado ng COVID-19 na kailangang tulungan sa pamamagitan ng pagtiyak na hindi matatanggal sa trabaho ang mga ito. Po ay isang ekonomista, kaya gusto ko sanang maipaliwanag kung paano ko po nakuha ang kabuuang halaga na 370 billion pesos para po sa fiscal stimulus. Ang layunin ng House Bill na ito ay palakasin ang ekonomiya. Siguraduhin na walang magsara na negosyo, lalo na ang mga maliliit. At ang pinakamahalagang layunin ay parang masiguradong wala pong mawawalan ng trabaho o mababawasan ng kita. The short title of the bill is Economy Moving Forward as One. Totoo po, mabigat ang naging epekto ng COVID sa atin lahat. Kailangan natin pagtulungan para masiguradong protektado ang mga empleyado. Kailangan magtulungan ang Kongreso at Executive sa pagpasa ng isang batas. Kailangan na magtulungan ang iba't ibang government agencies. Kailangan din ang tulong ng private sector. At dahil malaki po ang kailangan na pera para sa fiscal stimulus, mahalaga na base sa datos ang mga panukala. Mahalaga din na alam ng ating mga resource persons ang datos na ginamit ko para pwede natin lalong pagandahin ang ating mga panukalang batas. Sinabi naman ni House Committee on Economic Affairs Chairman Sharon Garin na tinatayang 1 milyong kumpanya ang kailangan tulungan ng gobyerno para hindi mawalan ng trabaho ang may 30 milyong empleyado. So this is why we need an economic stimulus for the effects of COVID-19 after ECQ. Over 1 million businesses need government help so they can help 30 million families. Business owners, waiters, managers, janitors, drivers, accountants, lawyers, and all Filipino employees, whether white or blue collar, Metro Manila or in the province, salaried or daily wage earners need government intervention in order to help them out in this predicament. During ECQ, we need to safeguard Filipino lives. But after ECQ, we need to safeguard their livelihood. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Umaabot na sa 57.49 billion pesos ang naipamahagi ng pamahalaan sa low-income families sa ilalim ng Social Amelioration Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay IATF spokesperson Carlo Nograles, katumbas ito ng 72.3% ng kabuuang alokasyon na 80.9 billion pesos para sa mga pangangailangan ng low-income families. Inaasahan na may pamamahagi ng DSWD sa local government units ang nalalabi pang pondo sa linggong ito. Idinagdag pa ng kalihim na nasa kabuang 922 million pesos emergency subsidy ang naipamahagi na sa mahigit na 170,000 low-income families bukod pa sa 3.72 million 4-piece beneficiaries na nakatanggap na ng kanilang top-up subsidy. Naipamigay na rin anya ng DSWD ang emergency subsidies sa mahigit na 40,000 tsuper ng TNVS at mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Bukod dito, naipamahagi na rin ng DSWD ang 61.9 million pesos sa mahigit na 13,000 na katao sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Program. Tricycle Operators and Drivers Association na naapektuhan ng ECQ na bigyan na ng ayuda ng Quezon City Government. May report si Eagle News correspondent Danica Fiesta.
Maaga pa lamang ay pumila na ang mga tricycle operators and drivers ng Mapayapa Toda na naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa Quezon City Polytechnic University. Dalang ilang mga papel na magpapatunay na sila ay mga operators and drivers na naapektuhan ng ECQ. Makikita na sumusunod ang mga mabibigyan ng ayuda sa pagpapatupad ng pagsuot ng face mask at pagsunod sa umiiral na social distancing gamit ang mga upuan na inayos ng lokal na pamahalaan. Tinatayang nasa 570 tricycle operators and drivers ang mabibigyan ng ayuda na mula sa lokal na pamahalaan na tig 2,000 pesos. Nauna na rito ay nakapamahagi na rin kahapon sa West Fairview Toda ng Barangay West Fairview sa bahagi ng Regalado Avenue. Bagaman mahaba ang pila ay tinitiyak naman ng lokal na pamahalaan na nasusunod ang precautionary measures sa pagbibigay ng ayuda. Para sa Eagle News, Danica Fiesta, we live in interesting times. Nais matiyak ng Department of Interior and Local Government o DILG sa mga local government unit at Philippine National Police na mananatiling sarado ang non-essential business establishments sa kasagsagan ng Enhanced Community Quarantine. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, nakarating sa kanila ang mga ulat kung saan nagbukas ang ilang negosyo na hindi piniyagan na makapag-operate sa ilalim ng panuntunan ng IATF. Nilinaw ng kalihim na walang ipinatupad na partial lifting sa ECQ. Sa Memorandum Circular Number 2020-062 ng DILG, inatasan ang lahat ng LGU na tiyaking sarado ang mga negosyo maliban sa nagbibigay ng ilang pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, tubig, banking at remittances, power, energy, telecommunication at iba pa. Susunod, 12 commercial flights nakaschedule ngayong araw. Ang detalye na yan sa pagbabalik ng Agila Balita sa umaga. Agila Balita! Ang COVID-19 ay isang nakahahawang sakit na sanhi ng bagong coronavirus na ngayon palang nakita sa mga tao. Ito ay pangunahing naikakalat ng tao sa pamamagitan ng mga droplet mula sa taong may sakit kapag siya'y magsasalita, uubo o babahing. Ang mga droplet na ito ay maaaring pumunta sa mga bibig o ilong ng mga taong malapit sa kanya. Masyadong mabigat ang mga droplet na ito upang maglakbay ng malayo sa hangin. Umaabot ng hanggang 1 metro ang pagtalsik nito at kaagad na mananatili sa ibabaw ng mga bagay. Ito ang dahilan kaya ang pagkahawa ng tao sa tao ay kadalas ay nangyayari sa pagitan ng mga close contact. Hindi pa alam ang eksaktong oras na nabubuhay ang virus sa mga bagay. Kaya mainam na palagi ang linisin ng mga gamit, lalo na sa paligid ng taong may COVID-19. Ang mga kamay ay maaaring kontaminado ng virus, lalo't marami itong hinahawakang mga bagay. Kaya iwasan ang paghawak ng mata, ilong at bibig dahil maaaring lumipat ang virus sa iyo sa pamamagitan ng kontaminadong kamay. Kung uubo o babahing, takpan ng bibig at ilong gamit ang looban ng siko o gumamit ng tissue. Pagkatapos gamitin ang tissue, itapon ka agad sa basurahang may takip. Ang madalas na paglilinis ng kamay gamit ang hand sanitizer na may alkohol o sabon at tubig ang pinaka-epektibong paraan upang maiwasan ang bagong coronavirus. Matatagal nito ang virus kung ito'y nasa kamay mo. Manatiling malusog at iwasan ang pagkalat ng COVID-19. 12 commercial flights ang nakaschedule na umalis at dumating sa Ninoy Aquino International Airport ngayong araw ng Huwebes, April 16. Ayon sa Manila International Airport Authority, mayroong 6 na airlines na may nakaschedule na commercial flights sa Terminal 1 ng NAIA ngayong araw. Nilinaw ng MIA na pwedeng magkaroon pa ng pagbabago sa mga nakaschedule na flights, kaya't mabuting tumawag muna sa airline kung mayroong nakaschedule na biyahe ngayong araw. Isang operasyon ang isinagawa ng Metropolitan Development Authority o MMDA at ang Philippine National Police Highway Patrol Group sa mga sasakyang bumibiyahe sa EDSA. Ang mga driver na non-essential vehicles at walang sapat na dahilan para bumiyahe ay inisyohan ng ticket at kinumpiska ang lisensya. Dahil sa operasyon, mahabang pila ng mga sasakyan ang naranasan sa EDSA.
Pinatatabi kasi ang mga pribadong sasakyan at mga motorsiklo para tanungin kung ano ang dahilan ng kanilang pagbiyahe. Ang mga cargo at ambulansya ay pinapayagang makadaan ng malaya sa inner lane. Joint Task Force COVID Shield nag-deploy ng mobile checkpoint sa EDSA at iba pang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Si Mar Gabriel sa report. Kapansin-pansin ang muli na namang pagdami ng mga sasakyan sa kahabaan ng EDSA at sa iba pang pangunahing kalsada nitong mga nagdaang araw sa gitna ng umiiral na enhanced community quarantine. Sa post ng mga netizen, nakaranas pa ng pagbigat ng traffic sa ilang lugar dahil sa dami ng mga sasakyan sa kalsada. Kaya naman ang Joint Task Force COVID Shield nag-deploy na ng mga mobile checkpoint sa EDSA at sa iba pang pangunahing kalsada sa Metro Manila para manghuli ng mga pribadong sasakyan na lumalabag sa ECQ. Ayon kay JTF COVID Shield Commander Lieutenant General Guillermo Ilyasar, mismo nga mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group ang mga ngasiwa sa mobile checkpoint, katuwang ang mga tauhan ng MMDA. Pangunahin nilang sisitahin ang mga pribadong sasakyan na hindi otorisadong lumabas sa kalsada at hindi sumusunod sa ipinaiiral na social distancing. Pero kahit otorisado raw ang driver ng sasakyan at may kasama siyang unauthorized person outside residence, huhulihin pa rin daw ang driver at kakasuhan ng paglabag sa ECQ. Bukod sa mobile checkpoint, inilunsad din ng JTF COVID Shield ang Oplan Habol na pangungunahan naman ang motorcycle unit ng PNP HPG. Sila naman ang naatasang humabol sa mga motorsiklo at iba pang sasakyan na magtatangkang takasan ng mga pulis na sumisita sa kanila. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Naglabas ng show cause order ang Department of Interior Local Government laban sa 3 governors at 2 mayors na umunoy lumabag sa guidelines ng Enhanced Community Quarantine. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, gaya ng direktiba ng Pangulo, hindi anya palalampasin ang mga lokal na opisyal ng gobyerno na lalabag sa mga guidelines ng ECQ. Ganun rin anya ang mandato ng DILG. Dagdag pa ng kalihim ang mga nasabing local government official na di niya tinukoy ang pagkakakilanlan ay binigyan na ng 48 oras para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat sampahan ng kasong administratibo. Nagbabala naman ang DILG na mas marami pang show cause orders ang ilalabas laban sa mga lokal na opisyal ng gobyerno sa mga susunod na araw. Sasagutin pa rin ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang bayarin sa pagpapaospital ng mga pasyenteng may COVID-19. Pagtitiyak ito ng ahensya kahit natapos na kahapon, April 14, ang pagbabayad nila ng buong hospital bill ng COVID-19 patients. Ang detalye sa report ni Madeline Villar Moratillo. Milinaw ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na sasagutin pa rin nila ang bayad sa hospitalization ng mga pasyente na na-ospital dahil sa coronavirus disease 2019. Itong tiniyak ni Dr. Shirley Domingo, ang tagapagsalita ng PhilHealth, kasunod ng pagtatapos kahapon, Abril 14, ng pagbabayad nila ng buong hospital bill ng mga pasyente na na-ospital dahil sa virus. Gayunman paglilinaw ni Domingo, simula ngayong Abril 15 ay hindi na ang buong hospital bill ang kanilang babayaran. Tuloy-tuloy po ang bayad, ang tulong ng PhilHealth sa mga naapektuhan ng COVID kung kailangan nila ma-ospital, no? Kasi yung iba, akala nila after April 14, wala na kaming itutulong sa kanila. Actually, tuloy-tuloy po yun. Nasabi po namin, starting February 1 until April 14, sasagutin po natin ang buong bill ng COVID patient na na-ospital. Ito ay sa kadahilanan na wala pa tayong data to come out with a case rate kasi bagong sakit nga ito no? So kumukuha pa tayo ng costing data sa mga ospital. Pagkatapos nun, doon na pumasok na tayo sa case rate para mas sustainable ang ating ang bayad po natin dito sa COVID. Yes, sagot pa rin lahat at hindi ito yung kadalasan case rate natin na mababa. Mataas rin po ito and kung mamarapatin po ninyo ay babasahin ko yung magkano ang ating case rates. No? For mild pneumonia, ito ay pwedeng i-hospital sa level 1 up to level 3 hospitals.
ito ay 43,997. Doon sa moderate naman na pneumonia, kasi pneumonia ang kadalasan na complication for COVID. So ito ay 143,267. Ang severe pneumonia naman ay 333,519, while yung critical cases naman na critical pneumonia, ito ay 786,384. So makikita nyo na malalaki pa rin itong case rates natin na ito. And actually, based on the costing data, ito ay mga average. Tiniyak naman ni Domingo na lahat ng mga Filipino ay sakop ng PhilHealth, kaya walang dapat na ipanghamba ang publiko kahit hindi pa sila miyembro. Lahat ng Filipino, miyembro na po kayo. And part also of the Universal Healthcare Law, sinasabi na immediate eligibility. So lalo na po ngayon na emergency, pandemic tayo, ay kahit non-member kayo, ay pwede kayo mag-avail. Pero part of our guidelines ay sana magpa-register kayo man lang before sila ma-discharge para pumasok sila sa database natin. So, meron tayong form na tinatawag na PMRF. So, kailangan nila fill upan yun, registered na sila. And of course, proof of identity. No? Pwedeng birth certificate. Kung wala silang birth certificate, meron naman ibang acceptable na documents yan eh. Basta ma-prove lang yung name niya at saka yung tamang pangalan na papasok sa registration natin sa database natin. Maging ang mga dating miyembro o yung may mga missed contribution o yung mga hindi nakapaghulog ng ilang buwan ng kanilang monthly contribution. Pero paglilinaw naman ni Domingo nang sasakupin lang ng PhilHealth ay ang mga pasyente na nasa klasifikasyon ng probable o confirmed COVID case. Actually, yung coverage natin dito is the probable and the confirmed cases, no? Pero may mga definitions naman yan eh, kasi apila naman ng PhilHealth sa mga ospital na wag nang hinga ng advance payment ang mga pasyente na maa-admit dahil sa COVID-19. Sana po ay wag na natin na hingan ng mga advance payments ang ating mga pasyente kasi syempre nahihirapan rin sila. Sasagutin po yan ng PhilHealth. Depende yon kung full payment or case rates, no? So, wag na natin hingan ng mga advance payments itong mga pasyente po natin. Tapos, doon naman sa ating mga kababayan, no? Makakaasa po kayo na talagang nandito po ang PhilHealth na tutulong po at tutulong talaga doon sa mga pangangailangan yung pinansyal. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Para naman sa ating tech news mula sa California, USA, narito si Sir Efren Tercia. Sir Efren. Araw sa inyong lahat at para po sa ating technology news, nais ko lang ihatid sa ating mga viewers, lalo na ngayong panahon ng ECQ, na hindi tayo mainip sa ating bahay. Maaari po tayo mag-aral ng mga iba't ibang applications tulad ng nakalagay po sa portableapps.com. Puntahan niyo lamang po yung website, portableapps.com. At dyan po maaari po ninyo i-download ang Portable Apps platform na ito po ay napakaliit lamang, 5 megabytes lamang na download ito. Maaari niyo pong install sa inyong mga USB drive o kaya SD card drive para hindi niyo na kailangan pang i-format ang inyong ginagamit na computer. At kapag ito ay inyong na-install sa inyong mga USB drives, ay maaari naman kayong pumili ng iba't ibang applications, no? Meron kayong pagpipilian ng mahigit 400 na totoong portable applications at ito ay mag-o-occupa lamang ng halos 32 gigabytes of storage. Ibig sabihin, maaari niyong gamitin ang 32 gigabytes na USB drive para paglagyan ng iba't ibang libre, open source na mga applications. Para habang tayo po ay nasa bahay, maaari natin itong mga pag-aralan. Halimbawa po ay ang LibreOffice na maaari ninyong ipalit sa inyong Microsoft Office o kaya naman ay ang GIMP o GIMP na maaari nyo rin na maipalit sa inyong Photoshop application. Kung kayo po ay gumagawa ng mga YouTube videos, meron din po ditong video editor at yun po yung OpenShot na libre din po ito ninyong magagamit. At pwede nyo rin itong ipakopya sa inyong mga kaibigan, kaklase, kamag-anak na wala kayong nilalabag ng mga copyright infringement, no, sa paggamit nitong mga software na ito. So habang tayo po ay naka-quarantine,
at para tayo ay malibang na hindi lamang nanonood ng mga movies, sa pamamagitan po nito ay magkaroon tayo ng mga karagdagang kaalaman at ang maganda ay libre itong mga software na ito. Iba't ibang categories, merong pang-development, meron din mga pang-education at marami ring games na maaari po ninyong i-download at meron din mga graphics applications, pang-internet, pang-office at mga utilities. So puntahan niyo lamang po ang website portableapps.com at subukan po ninyong i-download ang iba't ibang mga applications. Yan po ay libre at maaari pong tumakbo yan sa iba't ibang Windows operating system, no? Kahit Windows 7, Windows 8 at Windows 10. Kahit Windows XP ay yung mga luma pa pong mga computers, mapapakinabangan nyo pa gamit itong mga portable apps na ito. Para po sa Agila Balita, ito po si Efren Tercias. We live in interesting times. Sir Efren, ito bang mga portable apps na nire-recommenda natin? Kasi may ibang mga apps na pag full version ang iyong ida-download ay may bayad na. Pero ito, lahat ng sinabi natin mga apps na ito coming from that platform ay lahat libre at full version po ito. Po yan ay libre, full version at kung minsan po mas maganda pa doon sa mga commercial versions na available. At last na lamang po, Sir Efren, ano po ang inyong marirekomenda sa ating mga kababayan na ngayon na ECQ ay marami kumakalat ang mga virus tungkol sa computer virus, may sinesend ng mga links na isang app ng isang kilalang portal ng mga pelikula, ng mga movies. Pag kinlik mo ay nagkakaroon na ng virus ang iyong computer. Anong inyong marirekomenda sa ating mga kababayan? Meron namang marami pong libreng antivirus tulad ng Avira o kaya ay Avast or AVAST. Yan po ay libre rin ninyong madadownload sa kanilang website. I-search nyo lamang po yon, Avira o kaya po ay AVAST or Avast. At yung iba naman ay nagbibigay din ng libreng 30 days na trial use. Pero okay na po yung Avira o kaya yung Avast. Ayan din po ang aking ginagamit. At iwasan na lang po yung pagpunta doon sa mga ganong website na nag-o-offer ng mga libreng movies, libreng music, lalo na yung mga nagpapadala sa atin ng mga messages. Kapag ka po merong link papunta sa website, iwasan na po natin puntahan agad dyan. Okay. Maraming salamat po, Sir Efren Tercias. Kayo po ay patuloy na mag-ingat dyan sa California. Ayan si Sir Efren Tercias, ang ating tech guru dito sa EBC. At yan ang naging kabuuan ng ating mga mainit na balita sa pangalan ng ating mga kaagapay sa EG News Service. Ako po si Ben Bernaldez and we live in an interesting time. Susunod na ang programang Saganang Mamamayan kasama sina Congressman Dante Marcoleta at Jen Subarjaga. Sumainyo ang mga balitang kinara, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita. Nahaharap sa matinding krisis ang buong mundo dahil sa coronavirus disease o COVID-19. Pangunahing tumutugon sa pangangailangan na masugpo at mapigilan ang pagkalat nito ang mga frontliner. Sila ang mga doktor, nurse, pulis, sundalo, at mga kawani ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na tumutulong sa pagsugpo nito. Sa harap ng lahat ng ito, lahat kami dito sa Eagle Broadcasting Corporation ay nagpapaabot ng mensahe ng aming marubdob at buong pusong suporta sa lahat ng frontliners na handang ibigay ang kanilang oras, panahon at buhay para lamang masolusyonan ito. Sa lahat ng ating mga frontliners, sa ating mga kaibigan ng mga doctor, mga nurses, at mga health workers na patuloy na kaagapay dito sa COVID-19, saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong sa ating mga kababayan. Sama-sama po tayo na labanan itong COVID-19. Maraming salamat po sa inyo. Para po sa lahat nating mga kasamang frontliners, maraming salamat po sa inyo.
Mabuhay po kayong lahat. Alam niyo po, hindi namin kayang tumbasan ang ginagawa niyong pagmamalasakit, alang-alang para sa ating mga kababayan na nandyan ngayon sa mga ospital, sa mga pagamutan na infected ng novel coronavirus. Salamat po sa inyong pagmamalasakit. Nawa, wag ho kayong magsawa at patuloy kayong magmalasakit para sa ating bayan. Pakiusap lang po namin, sana po ingatan nyo rin ang sarili nyo na wag kayong mapinsala, wag kayong mapahamak,